system. Ano ang ginagawa ng immune system? Fights bacteria and viruses. So, nilalabanan yung mga bacteria, viruses, pathogens. So, meron tayong different organs ng immune system na lumalaban sa mga bacteria and viruses kagaya ng tonsil, ng bone marrow, ng thymus, ng spleen. So, naalala nyo yung lymphatic organ, ay lymphatic system last time. So, anong ginagawa niya? Circulates lymph that produces lymphocyte which is a type of white blood cell. Kaya meron tayong mga lymph nodes sa leeg, sa kilikili, sa singit. So, yung una is yung major component ng immune system is yung lymph node. So, yung lymph node ay small bean-shaped structure that produces and store cells that fight infections. So, yun ngang white blood cells na kung saan or yung specific white blood cell na tinatawag is yung lymphocytes that produces B cells and T cells. Okay? So, syempre, kapag naging swollen yung lymph node, ibig sabihin, merong nilalabanan na foreign substances or foreign body yung katawan natin. So, itong B cells and T cells will be discussed later on, maya-mayang konti. Okay? So, yung next na major component is spleen. Okay? So, spleen is the largest lymphatic organ located sa may bandang left natin sa ilalim ng ribs that contains WBC. So, syempre, si WBC yung lumalaban. Pero, syempre, meron pa siyang ibang role. So, kung maalala nyo, binanggit ko siya na siya yung graveyard ng RBC. Okay, so ilang araw bago mamatay si RBC? 20 days. So, ano mangyayari sa kanya kapag namatay? So, ang nangyayari is yung mga materials na bit niya is nare-recycled. Okay, so dahil dito siya so nare-recycled yung mga bit niya. Okay, so diyan sa spleen. And then, yung third one is ito, ano ba to? Sarap yan, di ba, sa bulalo. Okay, so yung bone marrow, okay, yung yellow tissue, okay, sa center ng bone that produces white blood cell. Pero hindi lang white blood cell ang pinoproduce niya. So, dahil dun sa bone marrow, it contains the blood stem cell. At kung maalala nyo, yung blood stem cell via hematopoiesis, ito yung poiesis. Ito yung nag-give rise dun sa mga blood cells natin. So, hindi lang white blood cells yung pinoproduce niya. Meron ding red blood cells and platelets. Kaya nga, di ba, kapag meron kayong sakit na leukemia, tama ba yung spelling ko? Yan, ano ginagawa? Nagbo-bone marrow transplant dahil ito yung nagiging source nitong blood stem cell. Okay, nako po ba yon? And then we have the types of lymphocytes. So meron tayong T lymphocyte, B lymphocyte, and NK lymphocyte. So si T lymphocyte, tinatawag din siyang cytotoxic T cell. Okay, so ang ginagawa niya is nilalabanan niya yung mga infected cells. Si B lymphocyte naman, ito yung nagpo-produce ng mga antibodies. Okay, so si T lymphocyte ay involved sa cellular immunity or yung cell-mediated immunity. Si B lymphocyte naman ay sa humoral immunity. Pero syempre dahil mga lymphocyte sila, or pwede sila magtulungan to fight off infection. And then, meron tayong NK. Okay, so pag sinabi natin NK, natural killer cell, okay, or lymphocyte, natural killer lymphocyte, against cancer cells and virus-infected cells. So, katulong din sila, okay, ng mga white blood cell. Pero syempre, hindi lang si white blood cell yung so, ayan, so meron tayong mga different cell na involved sa paglaban sa immune system natin. Okay? So, yung next is thymus. Okay, so thymus is the small organ where T cells mature. So, yung binanggit natin kanina. Okay, so T cells mature. So, dito, so kaya nga siya tinawag na T dahil sa thymus siya nagmamature. Okay, so paano siya nagmamature? Dahil nagpo-produce si thymus ng thymosin that is needed for the development of the T cells. Kasi meron tayong tinatawag na naive T cells na kung saan ito yung mga hindi pa nakakalaban sa mga bacteria. Kumbaga, hindi pa sila mature enough para lumaban dun sa bacteria. Okay, or sa mga viruses. Pero ang sabi, habang bata pa lang kayo, si thymus ay malaki. Okay, bakit malaki yung thymus kapag bata pa kayo?
Tapos lumiliit daw kapag tumatanda na kayo. Ano ba ang status ng ng immune system kapag bata pa? Weak pa. Hindi pa gano'n kalakas. Kaya ibig sabihin, si thymus kailangan malaki siya para makapag-produce siya ng maraming thymosin para si T-cell is mag-mature agad. So mayroon kayong panglaban. Pero syempre habang tumatanda kayo, mas tumataas yung immune system nyo. Kaya si thymus ay lumiliit. And then, yung last is yung leukocyte. So, yung leukocyte is yung other term ng white blood cell. Okay? So, meron siyang two types, the granular and agranular. So, pag sinabi natin granular or bakit siya tinawag na granular? Because it contains granules. Okay? Nasaan yung granules? Sa loob ng cell nila. So, meron siyang three types, eosinophil, basophil, and neutrophil. So, meron yung mga granules sa loob ng cell nila. Granular, is wala. Okay, so meron siyang, wala siyang granule sa loob. So meron siyang two types, lymphocyte and monocyte. So paano ba nilalabanan ni leukocyte yung mga infection or viruses? So meron siyang two ways. So okay, so yung una is by phagocytosis. Ano ibig sabihin kapag phagocytosis? Engulfing. So tinatawag din siyang cell, okay, cell eating. So, phagocytosis. So, cell eating. So, ine-engulf. Okay, cell eating. And then, yung pangalawa is by production of lymphocytes. So, ito nga nasa granular. So, ang ginagawa nito is, nagpo-produce ng B cells, okay, na kung saan nagpo-produce ng antibodies na specifically may inaatake siyang virus or bacteria. Okay, so meron tayong B cell, mast cell, memory cell, dendritic cell. Bukod dyan, meron din tayong mga macrophage, monocyte, eosinophil na tumutulong para labanan yung mga alin. So, ang nilalabanan nila is yung mga foreign bodies na tinatawag nating antigens. So, pag sinabi nating antigens, ito yung non-self. So, pag sinabi nating non-self, ibig sabihin ay hindi part ng katawan natin. Kaya nga non-self. Okay, so kumbaga foreign. So yung antigens, ito yung nagiging tag. Okay, name tag ng nung mga pathogens na kung saan ang sasabihin is dahil nga non-self sila, sasabihin I'm Staphylococcus aureus. So kumbaga yun yung tag nila. I'm Streptococcus. So syempre, kapag nalaman ng katawan natin na yung tag na yon, tas hindi familiar sa loob ng katawan natin, is automatic magkakaroon tayo ng immune response. Pero syempre, meron din tayong mga nagiging abnormal cells sa loob ng katawan natin na tinatawag na cancer cell. So, diyan na papasok yung mga immunity natin, yung kinds of immunity. So, meron tayong tatlo. So, simula sa pinakabata, meron tayong passive immunity system which is borrowed from another source and it lasts for a short time. So, kanino tayo nanghihiram ng immunity? Sa nanay. So, paano pinapahiram ni nanay ng immunity si baby? So, via breast milk. Dahil yung breast milk contains colostrum. Okay, so anong meron dun sa colostrum? So, yung colostrum contains IgA, IgM, and IgG. So, yung IgA, IgM, IgG is mga antibody. So, syempre, kapag na-ingest ni baby yung antibodies na yun, meron na siyang protection against respiratory and gastrointestinal pathogens. Okay, nakuha po ba? So, yung next is yung innate immunity system natin. So, the body's first line of defense against germs entering the body. Kaya nga, ito yun, dahil first line sila, non-specific. Tinatawag silang non-specific. Bakit sila tinawag na non-specific? Dahil ina-actionan agad nila kung sino yung pumunta dun sa loob sa non-specific. Okay? So, kumbaga, ina-actionan agad nila. Okay, yung mga alin, yung mga pumupunta na sa katawan natin. So, syempre, yung unang pupuntahan is yung skin. Okay, so tapos lalabanan na yan. Kapag nakapass through sila sa skin, yung kasunod na. So, yung mucous membrane. Okay, so yung mucous membrane, kaya nga diba, minsan ina-atching kayo, okay, para mailabas yung
allergen or yung foreign particle na pumasok sa loob ng ilong nyo, okay? Tapos minsan sisipunin pa kayo. So, kumbaga, yun yung immune response natin para mailabas yung foreign substance or foreign body na pumasok sa loob ng katawan natin. Pero syempre, kapag nakalagpas sila dito sa nakalagpas sila sa first line of defense, meron tayong second line. Okay? So, yung second line of defense natin is kapag nakapasok na sila sa loob ng katawan natin. So, meron tayong ibang cells, yung mga binanggit ko kanina, kagaya ni mast cells, okay, ni macrophage, okay, ni NK cell, okay, tapos meron din tayong tinatawag na complement. Okay? So, ano bang ginagawa niya mga yan? So, si mast cell, okay, so tinatawag din siyang fat cell, ang responsible siya sa mga allergic and inflammatory response. So, ano ang ginagawa niya? So, ang ginagawa ni mast cell is nagpo-produce siya ng ng histamines. Ano ang ginagawa nitong si histamine? So, si histamine is dinadilate niya yung mga blood vessels. So, kapag dilated yung blood vessels natin, kumbaga, mas wide. Okay? So, malalaman ng katawan natin na na merong foreign substance dun sa part ng katawan natin na yon. So, yung ibang immune response na responsible is pupunta kagaya ni macrophage. So, si macrophage, anong gagawin niya? So, ang gagawin niya is i-engulf, okay? Or i-ingest yung pathogens na nandoon sa loob ng katawan natin. And then, syempre, si NK cells, so ang ginagawa nito is hindi niya inaatake mismo yung pathogens. Ano ang ginagawa niya? So, ang inaatake niya is yung host na kung saan nandoon yung pathogens. So, syempre, si host, okay, yung cell, kapag inatake niya at yun yung nawala, hindi na makakapag-reproduce si pathogens. Okay? Naintindihan po ba? And then, meron tayong tinatawag na complement system. So, yung complement system, kaya nga siya tinawag na complement is it aids. Okay? Aids the antibacterial activity of the antibody. So, paano niya ini-aid? So, yung una is by opsonization. So, ano ba yung opsonization na yan? So, sa opsonization, ang ginagawa is minamark. Okay, mark, alin? Yung mga viruses and bacteria. So, pagka na-mark na, kumbaga, alam na ng katawan natin na hindi siya part ng katawan natin. So, ang gagawin is ipapagosite na siya. Okay, so gagawin ni macrophage yan. And then, yung second is by chemotaxis. So, yung chemotaxis is, ang ginagawa niya is nililid. Okay, so kumbaga, naglalabas ng mga protein complement si complement system, tapos ililid niya si macrophage. Para sabihin na, macrophage, merong foreign body dito sa loob ng katawan natin, dito sa part na to ng katawan natin, pumunta ka dito. So, kumbaga, sila yung mga, kumbaga, para sila mga usheret. Okay, ushers. Okay, sa katawan natin. And then, yung third one is lysis, by cell lysis. So, cell lysis is yung break. Kumbaga nasisira yung cell. Paano nasisira yung cell? So yung complement is binubutas yung cell membrane. So syempre kapag nasira yung cell membrane nung target cell na kung saan nandun yung pathogens, masisira yon. And then yung third one is by agglutination. So yung agglutination is gumagamit ng antibodies. Okay, so ang nangyayari dyan is naiipon sila. Okay, pag naipon na sila dun sa isang lugar dahil dun sa antibody, saka sila kakainin ng macrophage by phagocytosis. Nakuha po ba yon? And then yung pangatlo, so yung pangatlo, number 3 ito. So kung nakalagpas na sila sa first and second line of defense, dito na tayo sa third. Okay, so yung third is yung adaptive immunity or active immunity which develops throughout our lives. So tinatawag siyang specific. Okay, bakit specific? Kumbaga, mabagal siyang umaksyon pero ang ginagawa niya is tina-target niya mabuti. Okay, so kumbaga mas accurate yung paglaban niya dun saan sa mga pathogens or sa mga viruses or bacteria.
Okay, kumbaga slowly but surely. So, meron tayong dalawa, humoral and cell-mediated or cellular. So, ano to, yung adaptive immunity natin, hindi po siya sa innate. Okay, so simulan natin doon sa humoral. So, sa humoral, nandito na papasok yung memory. Okay, memory cell. Okay, so bukod kay B cell at saka T cell, okay, so si memory cell is ito yung nakakaalala dun sa mga virus at bacteria na pumapasok sa loob ng katawan natin. So anong nangyayari? So si memory cells, so katulong niya si helper T cell. So madami tayong mga T cells. Okay, so ang gagawin ni helper T cell is isi-signal niya sino? Si B cells. Okay, so kapag kumbaga naalala niya na. Okay, so si B cell is, siya naman yung magpo-produce ng antibody. Okay, so yung mga antibody natin is specific. Okay, kaya nga 'di ba tayo ini-injectionan. Pero bukod doon, so syempre kasama din nila si T cell. So anong nangyayari? So meron tayong mga antibodies. So ano yung limang antibodies natin? So yung una is yung IgM. So ano ang ginagawa ni IgM? So si IgM is the first antibody produced. Okay, so ang ginagawa niya is kino-coat niya yung pathogens and promotes endocytosis. So pag nag-promote na endocytosis by macrophage yan, kakainin na yung pathogens. And then, yung kasunod naman is si IgG. So, si IgG ang ginagawa. Si IgG, yung major antibody na napoproduce ng katawan natin. So, ang ginagawa niya is ina-activate niya yung mga immune response, yung other immune response natin that will lead to neutralization. GM, yung first primary na nagko-coat, tapos si IgG na ina-activate yung other immune response that will lead to neutralization and destruction of the pathogen. And then si IgA is yung responsible naman sa immune mucosal response natin na kung saan ang ginagawa is it prevents the pathogens from crossing the epithelium and entering the bloodstream. So, mucosal immune response, baligtad. Okay, and then si IgD is unclear yung role niya, and then si IgG ang ginagawa is ina-activate si mast cell. So pag inactivate si mast cell, magpo-produce siya ng histamines. And then yung cell-mediated naman, so ang responsible dito ay si cytotoxic T cell or killer T cell na alam natin nasa thymus na nade-develop or nagmamature. So ano ang ginagawa ni killer T cell? So si killer T cell, meron tayo yung kagaya nga na sinabi ko kanina, meron tayong naive T cell, meron tayong killer T cell, at meron tayong memory T cell. Tapos, meron tayong helper T cell na kung saan, syempre, kapag naging memory T cell na siya, so dahil sila yung lumalaban sa mga infected cells, okay? So, meron tayong memory cell at memory B cell. So, dito papasok yung immunization. So, sa immunization, i-introduce ng lower range ng virus sa katawan natin para maalala ni T cell. At kapag naalala na ni T cell, magiging memory T cell na siya. Alam na nila kung ano yung dapat nilang gawin or ano dapat nilang i-produce na panlaban dun sa virus na yan. And then, meron tayong regulatory T cells na kung saan it prevents killer T cell from spinning out of control para hindi niya atakihin yung mga normal cells. Siyempre, yung mga normal cells, kapag naging abnormal cell, magiging cancer cell siya at ayaw natin nun. Okay, naintindihan po ba? And then, meron tayong dendritic cell na kung saan si dendritic cell ay merong connection outside outside or in the external environment through the skin. So, kapag nalaman niya na merong bacteria or viruses dito sa skin natin na pumasok, sasabihin na niya or i-inform na niya agad yung mga mga immune response natin. And then, syempre, meron tayong eosinophil. So, ano ang ginagawa nitong si eosinophil? So, ang ginagawa niya is inaatake niya yung mga multicellular parasites. So, syempre, meron tayong mga parasites.
by producing highly toxic proteins na kung saan it can kill the bacteria and the parasites. And then si basophil naman is kagaya ni eosinophil, ang inaatake din niya is yung multicellular parasite. Pero paano? Ginagaya niya kagaya nung kay mast cell na kung saan nagpo-produce ng histamines. Okay? So, yun.